Pero yun nga, per discussion namin, hindi na raw siya kasali, no? So, balitaan ko na lang kayo pag nagbago isip niya. Ano pero ang naging ano namin, last discussion namin is, ang kasama sa coverage ng final exam is yung ano, yung distribution ng forces. Pero ano, yung distribution na yun ay, yung na-discuss natin kanina, lateral distribution yun eh. Ngayon, ang susunod na topic natin is paano mo ngayon ita-transfer yung mga forces na yun doon sa mga beam and column mo. Okay, paano mo siya gagawin manually? Okay, kasi syempre yun yung magiging loading mo. Alam nga naman kami force tapos hindi mo alam kung paano mo ilo-load sa mga column and beam mo, di ba? So, kung naalala niyo yung ginawa natin last time, yung nag-online tayo na pinakita natin yung moment diagram ng beams, ng columns, na kapag ka meron kang ano, pag meron kang tawag dito, um, ah, yung lateral forces, naalala nyo, yung that moment diagram niya, triangle, di ba? Ayan, papalabasin natin yun sa ano, no, manual calculation kapag ka nag-ano tayo, yung calculation natin sa susunod na meeting. O kaya mamaya siguro pag natapos agad doon. Okay. So again, itong shear wall, hindi siya kasama sa exam, pero discuss lang natin ng konti, no, kasi medyo mahaba naman time natin. Okay, ano ba yung purpose ng shear wall? Okay, kapag ka medyo mataas ang building mo, tapos gagamitin mo moment frame lang, 'di ba? Una, hindi pwede na wala kang elevator. I think merong requirement nun eh. Hindi, alam ko may requirement, hindi ko lang alam kung ano specifically. I think pag 5-story yata, 5-story or above, kailangan mo na ng elevator. Tulad nito, may elevator to, di ba? Yan, kasi kapag halimbawa, imagine mo 10 stories tapos walang elevator, di ba? So, ang hirap nun. Although hindi sa atin yung requirement na yun, I think sa mechanical yata, hindi ko alam kung saang trade specifically, pero alam ko na meron siyang requirement na ganun kapag specific number of floors. Okay, ngayon, ang problema, 'di ba? Yung shear wall na yun, ano yun eh, yung ano tawag dito. Ang nangyayari, 'di ba, ano yung mga machines ganyan. So, ano nagba-vibrate yung mga yun. So, usually ang ginagawa natin kapag ka meron kang elevator, ilalagay mo yun sa gitna. Kung hindi man gitna, kabilaan ng building mo. Okay, so basta pantay siya. Tapos ang nangyayari, yung elevator na yun, papalibutan mo yung shear wall. Para yung ginawa dito. Okay, so makita mo diyan yung ano, yung building natin, no? So, may ano diyan parang sa baba no makita mo may ano diyan may wall na paikot. Ayan, so tawag diyan ay shear wall. Okay, paano mo ma-differentiate ang shear wall sa ano sa normal na wall? Okay, katulad nito. Ito drywall lang ata ito eh, no? So hindi siya CMU, hindi siya concrete masonry, no? Hindi siya hollow blocks. Okay, so ang hollow blocks kasi ano lang, pabigat lang yan. Although may tibay din siya, pero sa atin, sa setup natin sa Pilipinas, kapag nag-practice ka na, hindi mo yan i-count as parte ng structure mo. Okay, so ano lang yan, dead load lang yan. Kumbaga, 'di ba, sa totoong buhay tumutulong naman talaga yan sa kunyari, may beam sa taas niya, 'di ba? Kapag ka bumababa yung beam, ano yun eh, tinutulungan niya yun, 'di ba? Pinapatungan siya ng beam kahit papaano. Pero non-load bearing kasi yan, no, usually. So kapag ka non-load bearing, ibig sabihin, matigas siya kapag susuntukin mo, 'di ba? Pero hindi siya enough na mag-stand as a structural member na papatungan mo siya ng beam, na siya yung magiging pinaka-support ng beam mo. Ayan, so kapag ka ganun, hindi siya workable. Okay? Ayan, so yun nga. So yung mga wall natin generally hindi siya tawag dito. Hindi siya shear wall. Ang shear wall is mga talagang buhos na sobrang daming bakal, no. So yun ay makita mo diyan kapag sumilip ka. So ano, shear wall 'yan. Okay? So bakit natin ginagamit yung shear wall? Ayan, so una kasi kapag mataas na yung building mo, hindi na yan papasa sa drifts. Ay, or kung mapapasa man sobrang lalaki ng mga members. Kasi anong nangyari, yung building natin, no, kapag magsha-shake yan eh, di ba? Pag magsha-shake yan sa earthquake, no, pag yan nag-shake, ang mangyayari, meron kasi tayong requirement na tinatawag natin na story drift limits. Okay, ang mangyayari, pag nag-shake yung building, masabi natin, di ba, dapat mag-shake ang building kasi yun yung way para ma-dissipate yung energy. Di ba? Kasi kung masyado siyang matigas, di ba, ano mangyayari nun, mababasag siya. Or basically, parang imagine mo, paano gumagana yung bamboo, di ba? Nangyari, hindi siya bumabagsak kasi gano'n siya, nagde-deform lang siya, 'di ba? Sumasabay lang siya sa agos ng hangin. So same with the building, gano'n din dapat ang building natin, no? Dapat mag-sway siya, okay? Pero dapat hindi siya sobrang mag-sway. Okay? Meron tayong number, okay? So depende sa period mo, ang limit nun is nasa 2% or uh, 2% to 2.5%, no? Nasa code natin 'yun. Okay? Paano kapag matataas na? So mag-work pa rin ba yung beam column mo lang? So usually hindi na, no? So ang nangyayari, naglalagay tayo ng shear wall. Tapos yung shear wall, ang mangyayari niyan, ang itsura kasi ng shear wall, para siyang column na sobrang haba.
So kung paano mo dinetalye yung column mo, paano mo dinetalye yun, ganun mo rin ididetalye ang shear wall. Okay, ang problema lang, ang column, 'di ba, PMM, ang shear wall, PMM na may shear na malalaki. 'Di ba? Kasi na-discuss din natin last time kung naalala mo, kapag mas malaki yung member, 'di ba, mas matigas siya, mas malaki ang forces, 'di ba? Mas marami siyang kinakaya na forces. So, 'di ba, dapat mas matibay siya. 'Di ba? So anong nangyari ngayon dahil meron kang shear wall na sobrang laking column, na malapad na column, 'di ba? Ang nangyayari doon, sobrang dami ng ano niya ng reinforcements. Okay. Nakuha niyo yung idea? Share wall detail sample. Para ma-appreciate niyo na pala tayo ng picture ng actual na shear wall. Okay, ang pinag-uusapan pala natin dito, syempre, reinforced concrete shear wall, no? Kasi sa ibang bansa kasi, meron ding ibang type ng shear wall. Yung shear wall nila, halimbawa, dun sa project namin sa US, kahoy-kahoy lang, shear wall na yun sa kanila. Kasi residential nga na timber. Pero sa atin, ang pinag-uusapan natin dito, yung shear wall, kaya lang, bagal lang internet. Ayan, so ito yung sample natin ng shear wall. Ayan, so makita mo, ayan, sobrang niya, sobrang masinsin yan. And so ganyan ang mga spacing niya nasa nasa around 100 spacing, 150, mga ganyan. So tad ng bakal yung mga shear wall. Okay, tapos ang nangyari, 'di ba, meron kang shear wall. Tapos yan, hindi naman yan sarado 'di ba? Kung baga halimbawa, elevator, paano mo ilalagay yung pinto mo? Alangan namang sarado yung shear wall mo, 'di ba? So binubutasan natin 'yan. Ngayon, pag nagbutas ka, syempre, hindi basta butas 'yun, no? Kailangan mo siyang i-reinforce. So, ang mangyayari pagka binutasan mo siya, ayan, magkakaroon ka ng part na na yung hindi kumbaga ito kasi tawag natin dito is coupling beam, no? So, search natin. Coupling, left, ano, left couplers. Ayan. Bulok talaga yung kailangan Google lang sa search mo. Search natin sa Google. At least 'di ba, bago ka graduate, alam mo na yung mga shear wall, coupling beam. Ayan, sabi ko. Okay. Itong nakapaligid sa kanya, shear wall yan, Okay, ngayon yung part ng 'di ba, bubutasan mo siya. Okay, yung mga matitira diyan, yan ay i-design mo as mga beams. Ang tawag diyan ay coupling beam. Ito to, ayan. So meron kang dalawang type ng coupling beam, meron kang conventionally reinforced, so yung parang normal na girder. Ang pinagkaiba nito dahil ang sinusuportahan niya is column-column, 'di ba? Kailangan niya i-transfer yung force from column to column tuloy. Shear wall to shear wall, 'di ba? So kailangan niya ma-transfer yung forces between the shear walls, unlike yung girder mo na column to column lang na maliliit para sa shear wall. Okay, ito hindi biro yung dami ng bakal niyan, no? So ganyan ng mga bakal niyan. Okay, tawag dito is DRCCB, no, o diagonally reinforced coupling beam. Concrete coupling beam. So nangyari dito, meron kang ganyan pa X, no. So ganito. So ganyan itsura niyan. Tapos nandito yung yung butas na elevator mo. Okay, so ganyan yung mga detalye niya. Tapos kung makita mo, so nakapalibot diyan. So ito may shear wall siya dito. So probably shear wall din to kasi nga may coupling beam siya diyan. Yan, so dadagdagan din nila yan ng mga vertical bars tapos kukonektahan nila, no. So ayun, ganun siya. So yun yung mga info natin for the shear wall. Okay, ito, sample yan. So ano din yung extension niya ng ng doubly reinforced coupling beam niya doon sa baba, nasa baba yan eh. Ayan, so ito yung parang nakausli, no? Nakausli doon sa beam. Okay, ginagamit yung DRCCB kapag yung beam mo is masyadong maliit, no? So ang nangyayari doon sa beam mo kasi masyadong malaki yung moment na makikreate kapag pag masyado siyang maikli, no? So may iba't ibang detailing yan. Ayan, sobrang complicated niya, promise, no? Kapag actual na. Kaya din nakakatamad din ituro 'to, kasi alam ko sa sarili ko na hindi mo siya gagawin. Hindi mo siya gagawin na manually, 'no? Kaya kahit matutunan mo siya dito, hindi mo rin siya magagamit. Kaya 'wag na lang, na 'wag na lang. Okey, super complicated niya, promise. Hindi siya kaya manually.
Okay, so gagamit ka talaga ng software para magawa mo siya ng tama. Okay, so pero yun nga, ang didiscuss natin dito yung concept na lang, no? So paano itsura niya para daw siyang malaking cantilever beam, di ba? Kasi nga nakausli siyang ganun eh. No, nakausli siyang ganun, kumbaga nakabaw siya sa lupa, nakausli, tapos yung pag-move ng building mo laterally, di ba? Para ito yung ano mo, yung cantilever beam mo, nagmo-move siya pa ganun, di ba? Or kabilang direction. Okay, so ganun ang ano, ganun ang shear wall natin. Okay, so ano ang building sabi simple building with shear walls at end. So usually naglalagay ka sa end. So halimbawa meron ka katulad nito, meron kang ano stair sa dulo din sa kabila, 'di ba? So meron diyang part na pwede mong gawing shear wall, no? So kumbaga buhos 'yun gagawin natin. Kasi usually yung mga stairway, yung nilalagyan natin ng mga shear wall kasi ano yun eh, kumbaga kung iisip ka ng parte ng building na hindi dapat masira, doon mo lalagyan ng shear wall. 'Di ba? So syempre, halimbawa magkokondo ka, no, magkokondo ka. Tapos, 'di ba, syempre kung masisira na lahat, 'di ba? 'Wag lang yung hagdan, 'di ba? Kasi doon ka mag-evacuate eh. 'Di ba? Nalindol, alangan naman mag-elevator ka, eh, na-trap ka sa elevator. 'Di ba? So anong nangyayari usually yung core, 'di ba? Nandoon may mga shear wall doon. Okay, si ano, si sa ano ka sa experience ko, no. Ano nga, um, ano tayo? May mga project kasi kami, no, commonly, no, yung ano project ni name drop natin. Sila, no, pangalan nun, Avida, no, Avida. Or basta mga ano, basta mga MDC projects, no. Ito yung usual layout nila eh. Ano ba yun? Hindi yan ah. Usual layout nila, ganito. Meron silang building, no, ganan. Tapos ang mangyayari, meron ka ditong elevator sa gitna, tapos meron ka ditong mga stairway. Okay? Ang nangyayari, commonly, ang shear wall namin, syempre, palibot nito, tapos nandito sa gilid nito. Yan. So ano yung mga principles pag nagde-design tayo ng mga ano ng mga shear wall? Okay, principle is usually dapat no as much as possible lagay mo sa gitna. Ngayon, kung wala sa gitna, okay lang, 'di ba? Ang kailangan mo lang pantayin yung tigas na structure mo. Kung maalala mo last time na discuss natin no na may pinakita ko sa inyo na hindi ko alam kung naalala niyo, pero meron doon mga mode shapes. Tapos nasabi natin merong tamang mode shape eh. Dapat magmo-move siya XY bago siya mag-move paikot. Okay? Ang nangyayari kasi kapag kapaikot siya, no, inefficient yung design natin. Okay? Bakit siya naging inefficient? Kasi nagkakaroon ng mga forces na ano na hindi naman dapat na-create kasi umiikot siya. 'Di ba ang building hindi naman dapat umiikot, 'di ba? Dapat ang building nagsisway eh. No, so depende sa ano sa tigas ng structure mo. Okay? So may chances na kunyari imagine mo di ba, eto. Siyempre may mga column ka diyan, no? Column, so column. Tapos imagine mo meron kang shear wall dito. Tapos nandito lang. Okay, halimbawa itulak ko yan dito. Tingin mo anong mas malakas ang resistance, yung kaliwa o yung kanan? Mas malakas yung kaliwa, siyempre mas matigas yan, 'di ba? So kung ito mag-sway, 'di ba? Kung ito mag-sway, ito mas konti ang isi-sway nito kumpara dito. Eh di ano itsura ng deform shape niyan? Nakaganon yan. Yeah. Pipihit yan. Ayaw natin na pumipihit ang building. So paano mo papantayin yan? Maglagay ka rin dito ng shear wall. Kung hindi pwede maglagay ng shear wall sa kabila, ang mangyayari, yung mga poste mo dito sobrang lalaki. Kasi kailangan nila i-compensate yung tigas nito by increasing the column size dito. No, ganun yung nangyayari. So, yun yung principle. So, again, hindi na natin gagawin manually, no? Sinishare na natin yung principle para at least alam mo yung idea. Okay? Kasi hindi naman siya minamanual calculation talaga sa actual, no? I mean, pwede mong gawin, no? Kung gusto mo pahirapan sa sarili mo. Pero hindi natin siya ginagawa usually. Okay, plain kapag walang opening. So, saan mangyayari yan? Sa, ano, di ba, shear wall, may opening, gawa ng mga, ano, syempre, kung elevator, opening na elevator. Pero yung side nun, hindi naman bubuksan yan. Hindi naman lahat ng side nun bubuksan, di ba? Kumbaga, pwedeng kabila ang side, pero hindi pwedeng lahat, di ba? Kasi kung lahat binuksan mo, edi, sayang shear wall mo, di ba? Butas-butas lahat, di ba? At least meron yung dalawang side na, ano, na sarado. Okay? Ayan. So meron ka ng flanges, halimbawa kung hindi workable yung ano lang, yung plane, meron ka ditong yung nakausli. Yung iba kasi nag-extend ng konti para may resistance sila doon sa kabilang ano, direction. Okay? And so meron ditong coupled, ito yung usual na ano, yung kapag may mga opening, and so depende sa laki ng opening. Tawag dito, meron kang column supported, pero ito unlikely to, no? Bihira natin itong ginagamit na may shear wall na buo ka sa taas, tapos sa baba, butas. Ano yan, vertical irregularity kasi yan. Okay, so ito naman daw, sabi frame shear wall, so hindi pa ako naka-encounter nito. Core type, hindi pa rin ako naka-encounter nito.
Okay, so hindi ko alam kung ano pinapakita niya dito, kung top view or ano side view, no? Kasi kung top view, tama, core type. Pero side view, tapos hindi ko mag-guess yung drawing. Okay, anyway, bihira pa ako makakita nito. Hindi pa ako nakakita nito. Okay, ang pinaka-common na makikita natin na itsura ay drawing natin. And so, pinaka-common mong makikita ganito itsura. So, meron kang, yan, vertical yan, vertical. Tapos may mga opening. Opening dyan, tapos opening dito, tapos opening dito. And so, usually ganyan. Tapos, yung itong side na to, itong kaliwa niya, kapag tinignan mo sa side view yan, wala, sarado yan. Buong shear wall yan. No, ganyan yung usual na nakikita natin. Ay, siguro sharean ko kayo ng ano, no, pakita ko sa inyo para maniwala kayo. Baka sabihin nyo kasi invento ko lang eh. Haba naman ang oras natin, no? So, pakita ko na lang siguro yung ibang ano, mga actual projects namin, no? Para ano, para masaya naman, di ba? Kasi boring naman ng ganto-ganto lang eh. Pakita tayo ng mga actual project, ano. Boring kasi. Dapat ano, baguhin nila to. Dapat ano, ang ginagawa dito, gumagamit tayo ng software eh. Pero ang dapat kayo ng, di ba nag-i-stud na kayo? Dapat pasukan din nila ng iba pa eh. O kaya yung dito dapat ang project nyo, STAAD. Gagawa kayo ng, ano, magsisismic design kayo. Yung magagamit nyo sa actual, hindi naman magagamit. Joke. Magagamit mo naman konti. Pang ano to eh, pang matanda to eh. Yung mga nagma-manual calculation. Ayun na ganun. Yeah. Kaso kasi, yung CHED kasi is sinisi, no? Kasi ano eh, wala kasi doon sa, ano, sa curriculum kaya hindi pa siya maipasok. Ayan, so ito, actual project to, no? And so, sa 3D view niya, ito itsura niya. And so, ito siya. Search natin si ano. Pangalan na yan. Proud na proud ako dito eh. Kasama ako dito eh. Itong project na to, isa to sa mga magiging ano, iconic project ni ano ni Ayala someday kapag na-construct na siya. Kino-construct na siya ngayon eh. So ito siya. So kung mapadpad ka sa ano sa Ayala Triangle, ito siya, itong building na to. Ayan, so wala pa yan. Ito existing na. Yung nasa likod niya, ito yung Park Central kakatapos lang. Ito, hinuhukayan nila ngayon, nagko-construct na sila. So ito itsura niya pag natapos na. Ano. So ito siya nung dinidesign pa lang namin siya. Ayan, so ano siya, sobrang ano yun, parang 50 plus siya. Tapos, ayun ko balita sa akin ang ano daw ay wag lang, naka-record pala, naka-record. Tsaka na lang, tsaka na lang. Baka sabihin fake news eh. Pero ano kasi, yun nga, balita-balita lang sa akin. So ito siya, ano, pakita lang natin kung anong ginamit namin dito. Okay, so kapag ka na, ano, halimbawa, mapadpad ka lang sa structural someday, no, ganito mga magiging project mo, kunyari, doon ka sa mga, ano, mga structural engineering firm talaga. Kasi yung mga talagang, ano, mga structural engineering firm na, ano, yung maayos talaga, commonly nando sila sa ano sa field ng high-rise residential design. So mga kondo-kondo, mga ganyan. So ito yung common na may encounter mo. Siyempre iba-iba na itsura yan. No? Merong pa L, merong pa rectangle, merong ganito na weird, di ba? Pero yung principle sila pare-parehas lang. Okay, so commonly makakita ka. So ito nasa baba, yan yung part namin sa basement, no. So ito ay ano may ayan ko parang 4 or 5 floors yata na basement, no. Tago natin yung ano niya, yung walls niya. So makikita mo diyan, ayan, so ganyan siya. So meron siyang ano, 4 na basement. At tapos nandito yung ano niya, yung parking niya. Ayan, so medyo magulo-gulo yung ano dito, yung framing dito, no. Kasi nga, magulo yung parking niya. Kasi anyway, ito yung last na meron ako. Tapos dito meron kaming ito yung entrance. So makita mo dito, sobrang laki niya, no. 2 floors siya na butas. So ang naging problema namin dito, share ko lang, etong column na nasa kaliwa,
dalawang floors yan eh. Parang I think 7 or 8 meters yan. Na ang naging problema namin dyan, paano mo masigurado na hindi siya magbabakel? Kasi concrete siya eh. Pero alala mo, para sa mga handle ko sa steel, no, ang problema ng compression members ay buckling. Diba? Pero ito kasi, column nga siya, diba? Pero ang haba ay dalawang floors siya. No? So ang nangyayari, and dinesign namin to in such a way na hindi dapat siya magbabakel. And so ano yan, no, ito, itong bilog na column na to. And so ang size niya is 1.3 meters, no? So malaki siya. Imagine mo na, ito kasi 1 meter. So plus 30% pa yung haba. So isang ganong kalaking bilog yan. No, tapos yung haba niya is sa ground floor may 3 meters. So hindi. 3 meters, 3 meters, 2.75, 2.75. Ilan yun? 5.5 plus 11 meters, 12 meters, parang ganun. So parang 3 floors nito, ganun kataas siya na isang diretsong column na walang biga. No, so ganun yung nangyari din. Okay. So anong mga common na makikita mo sa mga high-rise building, no? So usually, meron kang basement. So kasi syempre, ang taas niyan 'di ba? So mabigat 'yan. So kailangan mo makahanap ng lupa na kayang suportahan 'yon. And commonly makikita mo yung lupa na 'yon doon sa malalim pa. So alangan namang ilalim mo na yung footing, 'di ba? Di gamitin mo na rin yung area. So usually ginagawang basement 'yan, no? Ito, parking, kadalasan ginagawang parking 'yan. Okay, tapos sa taas, ayan, so mga gamit-gamit. Tapos ito, usually office spaces or kung hindi office spaces, syempre depende sa may-ari. Minsan amenities, mga gym, diyan nila nilalagay, yung mga offices, yan, mga admin, yung mga generator nila, mga machines, para gumana yung yung building mo, dito nila nilalagay yan sa baba. Tapos sa taas, yan, so nandito yung mga residential unit, no? Ayan, so mamaya pagkatapos ng recording, so balikan natin 'to, no, may tsitsismis ako dito sa project na 'to, no. Okey, pero anyway, ang itsura nito, no, ayun nga makita mo meron siyang mga column sa palabas, and tapos, ang nangyari dito, makita mo wala siyang masyadong beams. Okey, ang beam niya ito ay ayan, so tago natin yung natin, yung mga floors. Ayan, so ang nangyari dito, ayan, so ito yung beam, no. Ayan, wag mong pansinin yung mga maliit na beam mo, na mga dummy beam lang yan. Okey, yung beam niya lang, shear wall papuntang column. O kaya ang tawag diyan ay outrigger design, no. Ayan, so makita mo dito yung column sa labas ay walang beam. So, paano nangyari yun, may slab ka walang beam, no? Ang nangyari diyan kasi yan, flat slab design. Naalala niyo yun? Diniscuss natin yung flat slab. Hindi. Ang dami ko na kasing diniscuss, hindi ko alam kung dito ko na-discuss yun. Yung flat slab, yung iba't ibang structural system. Sabi natin, may system na may beam, may column, tapos sasabihin ng architect, ayoko ng biga. Eh di wag, di ba? Kapalan natin yung slab, no? Flat slab yun, na flat slab system. So may mga ganun, no? So yung flat slab, mas makapal na slab, pero wala siyang beam. Maganda yan kasi gusto nila high ceiling eh. High ceiling. So pang mayayaman yung mga design na to, no? So sobrang laki ng mga column namin dito. So column nito ay 800 by 1.2, mga ganyan. Okay, anyway, ano pa? Um, yun, so makita mo dito, ito yung didiscuss talaga natin eh. Actually, yung share wala didiscuss natin. Okay, so ito, based sa latest na, makita mo di share wall. So ito yung sinasabi natin, no? Ayan, so core type siya eh. So ito yung gitna, ito tawag natin dito ay core. No? And so yung core, so hindi siya palabas lang. Nagkakaroon ka rin ng shear wall sa gitna. Okay, so makita mo dito, may shear wall ka dito, shear wall dito. Ayan, tapos kung tatanggalin natin yung mga beams, no? Ayan, hide ko lang yung mga beams. Kasi ito yung itsura ng shear wall namin, no? So weird siya, no? Itong mga opening nito, dito may elevator dito, elevator dito, elevator dito, tsaka dito, tapos dito. Yung mga elevator, yung mga yan. Ayan, so ganun. Tapos dito may butas-butas. Ayan, so anong pinaka-principle dito, no? As much as possible, dapat pantay ito. Pero kung hindi man pantay, 'di ba, ang mangyayari magko-compensate lang siya, pero hindi puwedeng ang share wall mo nasa kaliwa lang or nasa kanan lang, hindi puwede, 'no. Dapat meron, 'no, both sides, or kung hindi man kailangan siya mag-compensate, 'no. And so yun yung general scheme natin, 'no, for the structural design. Okay, so pakita tayo ng ibang projects, 'no. Baka puwede natin pakita dito. Pakita tayo ng iba pang project. So bukas tayo ng kakaibang shape ulit.
Ito ay ano, isang sample ng ano, ng close na natin 'to 'no. Tapos tingnan natin kung ano ma-observe natin na similar doon sa ginawa dun sa kabila 'no. And so ito naman ay ano, ganun din, weird shape 'no, and condo rin siya. Ito pa L naman ito. Okey, anong normal na mapapansin mo, meron din siyang basement. Halos lahat yan may basement kasi nga ang reasoning is malalim yung lupa na kailangan mo para makuha yung bearing strength na ano, na papasok sa kanya 'no. Okey, ta's ito naman normal 'to na meron kang frame 'no, meron kang beam girder, tapos bukod sa beam girder meron ka nung column, eh, siyempre column meron. Tsaka meron kang, shear wall 'no, yan yung tinatawag natin na ano, na combined system 'no, combined shear wall and, moment frame. Okey, yung isa kasi shear wall lang, eh, walang moment frame yun, eh. So, outrigger ang tawag natin dun 'no. Column shear wall pero walang beams and girders 'no. So ano siya, ayun, so ibang system yun. Ito, combined system may beam girder and sa ata dito beam girder ta's dito may shear wall ka sa gitna. Mapapansin natin nga basement, 'di ba? Tapos meron kami dito sa ano, parang isang floor lang siya. Kaya ito yung amenity, may mga din swimming pool, garden, gano'n, gano'n. Okey, so ito yung common na makikita mo. And tapos tingnan natin sa plan view, ano itsura niya sa plan view. Meron kang pa-L. Okey, ano papansin mo sa shear wall niya? Okey. So ano siya 'no, pinantay siya. I mean hindi pantay na pantay, pero kung titingnan mo dito sa axis na 'to, 'di ba? Meron siya dito, ta's meron siya dito. Kumbaga dito siya symmetrical, 'no? Ang purpose niyan, hindi kasi puwedeng ito lang yung merong shear wall kasi nga kung nandito lang yung shear wall, iikot yan pa gano'n, tama ba? Okey, same case dito. So anong general makikita mo? Ayan, so pantay siya. Okey, tapos halimbawa kung magkakaroon ka man ng mga ano, ng mga, tawag dito, exit ways, commonly nandito, okey. Pero minsan nasa labas. Ito halimbawa ito, nandito yung ano niyan, eh, mga hagdan. Okey, so ang nangyari lang dito, hindi shear wall yung hagdan niyo, pero okey lang kasi may shear wall ka naman dito. Okey, pero again, halimbawa, what if ayaw magpalagay ng shear wall dito, anong next option mo? Sa hagdan, 'di ba? And so commonly ganun yung nangyayari. And so, hanap pa tayo ng ibang sample. Um, la so ito weird din, and so again may basement siya, tapos meron siyang mga floors para sa parking or et cetera kung ano man, tapos residential floor sa taas. Ito medyo weird 'no, ito yung sinasabi natin na ano, paano ka magkakaroon ng actual forces sa beam? Ang nangyari dito, ito weird yung architect nito, eh, 'no. Ang ginawa niya, gusto daw niya ng ganito, ayan 'no, 'tong so makita mo dito meron kang tinatawag, ayan 'no, paganahan, gusto niya ng pagano'n, 'di ba? Siyempre ang mangyayari niyan, ito imagine mo, 'tong column na nasa gitna, pataas yan, susuportahan yan lahat, siyempre yung mga floors na 'to, 'di ba? Itong mga floors na 'to, susuportahan yan ng column, ta's yung column susuportahan nitong paano, pa-inverted V na 'to. Ngayon eto siyempre 'di ba patagilid, eh, di siyempre may vertical component yan, may horizontal component. Sino magre-resist ng horizontal component niya, 'di ba? Eh, di nakatutok sa kanya, ayan. Hirap na hirap akong paanuhin 'to, eh, anong floors ba anong floor ba 'to? 23, floor 23. Sakit ng ulo ko dito, kaya 'to, eh. Etong kapal nitong ano na 'to, eh, ayan oh, 800 halos isang metro yung lapad niya. Gaganon siya. Tingnan mo naman 800 siya, 'di ba? Tas yung katabi niya ano lang, mga 500 'no, halos doble siya. Okey, bakit? Ba't naging sobrang laki 'to? Ano, eh, kasi nga siya yung magre-resist nung column na patagilid, 'di ba? Siya yung mag-a-axial niyan. So, ang nangyari dito sa biga nito, hindi siya normal na biga 'no, hindi siya normal na girder na ang nire-resist is bending. Okey, dito papasok yung nangyari, yung beam mo dine-design mo for axial para sa nakahigang column. So, may gano'n din siyang case.
Okay, ayan. So, ayan mga ano, share lang. Gaya yung mga actual na ano, na-encounter ko dati, no. Ayan, so yun yun, di ko pala napakita yung share wall na, no. Pero anyway, nakita mo yung share wall nasa gitna rin, di ba? Gitna din. So, yun yung ano. Ayan, so halos lahat na makita mo, ganun ang ano, ganun yung pinaka-scheme. Okay, so ngayon, paano siya? Ano yung elements niya? So, meron kang base, syempre. May base isolator, hindi ko pa alam yan. I mean, hindi pa natin usually nagagamit yan dito, no? So, limited pa. Okay, so coupling beam ito sabi natin 'di ba kapag nag-opening ka so magkakaroon ka ng ano ng part na matitira. So yun is relatively mas maliit siya kumpara sa shear wall. So ang nangyayari instead na mag-act siya as wall, ang nangyayari dahil maliit na lang siya parang ang behavior niya parang beam. So i-design mo siya na beam na sobrang daming bakal kasi kailangan niya i-transfer yung forces from column from shear wall to shear wall. No, so advantages basahin niyo na lang easy to construct daw hindi naman hirap-hirap nun eh. So, ano ba, sabi dito, mas maganda ang performance niya kumpara sa RC frames. Tama naman kasi syempre, kaya mo gagamitin siya sa mas high rise eh. Kasi mas maganda performance niya eh. Mas matigas siya, di ba? So, mas matibay, so, etc. Reducing cost, okay, paano magiging reducing cost? Ang laki-laki ng buhos nun. Mas maganda siya kumpara sa, kunyari, beam column lang. Kasi kung tatanggalan mo ng shear wall, syempre, kailangan mo mag-compensate sa ibang bagay. Ano mangyayari para maabot mo yung same performance? Ang mangyayari, lalakihan mo yung beam mo tsaka column, 'di ba? Which is commonly hindi siya maganda. No? Kumbaga hindi siya efficient yung makukuha mong size doon. Okay, ito lang sabi easy to construct yun, hindi ko sigurado. Okay, kasi commonly talagang sobrang dami namin problema dito. Yung shear wall, yung actual sa actual dito sa Pilipinas. Siguro sa ibang bansa ganun, pero dito hindi. Napakahirap niyan. Ang problema lagi diyan, paano mo isusuksok yung bakal kasi yung bakal sobrang ano, sinsin, no? Lalo yung mga ano, horizontal reinforcements niyan, no? Sobrang dami. Okay, so advantages and so lesser displacement. Sabi natin, pag matataas na siya, tapos moment resisting frame lang siya, no? So, kunyari, 5-story, 6-story. Okay, una, bawal na wala elevator. Okay, pangalawa, mag-elevator ka na lang din. Lagyan mo na ng shear wall paligid. Okay, bakit? Kasi mahirap papasahin yan sa displacement. Yung sasabi natin yung story drift, no? By experience na rin yan, no? Alam ko yan na mahirap siyang gawin. Okay, sobrang lalaki ng mga kailangan mong poste at biga para pumasa siya sa drift kung hindi mo siya lalagyan ng shear wall. Okay, so ano yan, mapapamahal ka dyan. Okay, Burj Khalifa, ayan, so sample natin, no, sobrang ano, iconic building. No? So, ayan, kalat-kalat yung shear wall niya. No? Ayan, ito yung layout na ano, yung shear wall system niya. Okay, geometry, so iba't iba, napakita natin kanina, di ba? Hindi nga lang ganito di ba? Yung isa nga, weird nga parang letter E nga yung ano niya, di ba? Pa-letter E, pa-letter F, di ba? So, iba-iba. Okay? And so placement, so as much as possible, sabi natin pantay-pantay, 'di ba? Good, fair, good, and so poor. Bakit? Kasi hindi siya pantay eh, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin na hindi nagagana, pero hindi siya maganda, no? Hindi siya maganda. Okay, bukod sa hindi siya maganda tingnan, hindi siya maganda in terms of performance, no? Kasi pipihit nga yung ano natin, columns natin, ay yung ano, yung building natin. As much as possible, symmetric siya. Katulad nito, wala nga sa gitna, pero kinontra mo naman sa kabila. Okay lang din yan. Okay, eto, patayo, patayo, okay lang din yan. No, walang problema. Saan mo usually ilalagay? Sa enclosures, around lift wells or elevators, staircase, external walls, no? Usually ilalagay mo siya sa labas. Pero pwede rin sa loob. Katulad ng sample natin kanina, no, ang nangyari, yung shear wall mo, nandun siya sa core. Ang tawag natin dun ay core wall. Kasi nasa loob siya. Pero shear wall din siya. Pero core ang tawag namin sa kanila. No? And so, ang pinaka-idea niya, para siyang bamboo. Parang bamboo yung behavior. No? Yung ano, parang imagine mo, yung building, kumbaga tinayo mo, tapos yung gitna niya, bamboo. Alam mo yun, di ba ang bamboo, empty yung loob, pero ano, solid yung labas. So, ganun ang ano ng shear wall. Or core wall pala, core wall. Okay? So, mas malapit sa loob, less efficient, pero hindi ibig sabihin na bawal. Katulad ng pinakita natin kanina, di ba yung gamit namin? Okay, bakit hindi mo siya mailagay sa labas? Kasi magagalit yung architect. Bakit? Kasi haharangan mo yung view niya eh. 'Di ba? Imagine mo yung facade, 'di ba? Naka-glass ka, 'di ba? Tapos yung isang part, 'di ba? Purong konkreto. Ang pangit nun, 'di ba? So, 'yun. So, commonly bakit hindi mo siya mailabas? Ang reasoning is architectural restraints. Okay, so as much as possible, wag, pero hindi naman ibig sabihin hindi gagana. Okay, ang nangyari lang, less efficient. So, less efficient, mas makakapal. Pero okay lang, di ba? Kaysa naman hindi magawa kasi ayaw ng architect.
Yeah. And so, nasa labas, and so pwedeng full width, pwedeng partial. Halimbawa, nandito lang yung staircase, pwedeng ilalagay mo ng shear wall, di ba? As much as possible, hindi natin ginagawa, ay sabi nga natin kanina, di ba? Yung sabi column supported, as much as possible, hindi. Bakit? Imagine mo, yung shear wall sa taas mo, napakalaki ng capacity niyan. Ang laki ng forces na i-carry niyan. Yung ganong kalapad, tapos bigla mong puputulin sa baba, tapos susuportahan siya ng column. 'Di ba? Imagine mo anong lakas ng column yung kailangan mo para suportahan yung shear wall sa ibabaw niya. Siyempre, dapat kung anong lakas ng shear wall, kayang suportahan ng column mo sa baba. 'Di ba? Napakahirap gawin nun. Okay, so as much as possible, iniiwasan natin yun. Kaya nakalagay dito, 'di ba? As much as possible, all throughout yun. Okay, pag binutasan mo kasi yun na ganun, ang mangyari nun, vertical irregularity yun. Okay, forces acting, ito na yung napag-usapan natin last time, no? So, ito yung mga kinakalculate natin. Yung kinumpute mo. Ay, joke lang, hindi mo pala kinumpute ko. Computein mo, tama. So, na-discuss natin online. In-upload ko na yung lecture. So, check mo na lang, no? Lalabas sa exam yun. Yung distribution niya. Okay, dalawang tawag dito, forces acting. So, sabi natin, shear wall forces tsaka uplift forces. Bakit nagkakaroon ng uplift? Sabi mo, sir, meron bang building na nabubunot? Meron bang building na nabubunot? No, actually, meron. No, kung kasali ka dun sa sa steel design ko, na-discuss natin yung load combinations, no, na-discuss natin na merong low gravity load combinations, naalala nyo? Mga low gravity load combinations na ang nangyayari kapag meron kang building na mataas, tapos 'di ba, meron kang lateral forces na madami, 'di ba nangyayari? Nagsisway 'yan eh. 'Di ba? Itong part na 'to nagte-tension, no? So, yung behavior ng building, syempre, yun din yung behavior ng shear wall. Kapag gumanon yan, meron yung part na nagte-tension. Yun yung tinatawag natin na uplift, no? Kasi binubunot niya yung shear wall. No? So, binubunot niya rin syempre yung building. So, ganun na nangyayari sa actual, no? Yung uplift forces greater on tall short walls. So, syempre, matangkad nga di mataas ang forces, 'di ba? So, kapag ka mas maliit ang walls mo, syempre mas mataas ang mo, yung niya, yung tawag dito, yung hindi naman mataas yung force. Syempre mas mataas ang forces sa mas malaki. Sabi natin stiffness, 'di ba? Mas stiff, mas malaking forces, 'di ba? Ang sinasabi niya dito kasi, 'di ba? Imagine mo yung force na 'yon, saan pupunta 'yon, 'di ba? Kung mas maliit yung wall mo, edi ang mangyayari nun, mas malaki yung force mo relative doon sa niya, sa size niya. Okay? And so, anong behavior yung kailangan natin as much as possible? Paano siya mag-fail? Gusto ba natin siya mag-fail, overturn? Gusto ba natin na mag-shear siya or mag-slide siya, 'di ba? Or mag-failure siya by crashing? Hindi dapat, no? Sabi natin, 'di ba, gusto ba nating masira yung building? Hindi, 'di ba? Pero kung masira, meron tayong gustong behavior. Okay, ano yung gusto nating behavior? Ganito, ductile failure. Naalala mo yung ibig sabihin ng ductile? Sabi natin, dapat lahat ng structure, pag dinesign mo, ductile. Ano yung ductile? Dapat nagde-deform. Di ba? Nagde-deform. Katulad nito, ito kasi nabasag eh. Di ba? Hindi deformation yan, basag yan eh. Di ba? Ito kasi, ang nangyari dito, nagkakaroon siya ng maliliit na cracking. Nakita mo, buo pa rin naman siya. Nakakabit naman siya dito, di ba? Nakakabit pa siya. Ang nangyari lang, dahil nag-bend siyang gano'n, nagkaroon ka ng maliliit na cracking, no? Napasok pa din sa limit, di ba? Pasok sa limit. Kasi nga, dinitalyihan natin yan. Okay, para mangyari yan, magsusway-sway yan, di ba? So, paano magsusway yan kung hindi siya nag-crack? Hindi pwede, di ba? Para makapag-sway siya, kailangan mag-deform. Kung nag-deform, matik, may crack yan. Pero okay lang, di ba? Kasi may detalye nga yan. Okay, basta nasa doon sa tolerable limits. Okay, wag lang maputol, di ba? Usapan yun. Shear failure yun. Okay, gusto natin ay horizontal cracks. Kasi kapag horizontal ang cracks, di ba? Ito kasi diagonal yun eh. Di ba? Ang horizontal cracks ay dahil sa pagbuka niya. Dahil nagsisway nga siya. Imagine mo, parang na-imagine mo na yun, di ba? Na-imagine mo ba? Di ba, pag yung isang side, di ba, pag binibend mo yung bagay, di ba, nagkakaroon ng perpendicular na cracks. Yun ang behavior ng natin, ng shear wall natin. Okay? So, reinforcement na ang nangyari dyan, yung shear wall mo, sabi natin, ano lang yan, column yan na sobrang haba. No? So, ang nangyari, imagine mo, pag nagbe-bend yan, saan mataas ang compression tsaka tension forces? Di ba, nasa dulo? Ang nangyari niyan, yung dulo, dinedesign natin yun na parang column. Para sa loob ng wall, na ang behavior is parang mahabang, di ba? Sabi natin, ang shear wall ay mahabang column. Pero within dun sa mahabang column, may part dun na nag-aakas column mismo. Okay, ano yun? Yung kabilaang dulo. Kasi syempre, pag nag-sway yan, hindi naman pakaliwa lang eh. Babalik-balik yan eh. So, kabilaan yan. No? Yung kabilaan yan, ang tawag natin dyan is mga boundary elements.
no, boundary element. So sila yung nagbe-behave as columns. Okay, yung gitna, yan yung part na nag-shear. Yun yung shear wall natin. Okay, I mean shear wall naman lahat yan, pero yung pinaka-resistance niya to bending and axial nasa dulo, yung gitna, yun yung sa shear wall natin. Okay? So, sample yung sa Burj Khalifa. And sabi dito, combined system, shear wall na may frame. Okay, sample ng shear wall natin. So, based on material, so syempre reinforced concrete. Sabi nito, no, pangatlong type, naalala nyo kanina may dalawa tayong type. Yung normal na girder, na malaking force, sabi natin, coupling beam yun na conventional. Bakit conventional? Kasi parang normal na girder ang detailing, marami lang bakal. Pangalawa ay may diagonal, yung may sobrang lalaking bakal na pag ganun, naalala mo kanina. Pangatlo, ito, nakalagay doon, no, composite steel coupling beam, yun yung pangatlong type. Ang nangyari dito, kapag hindi siya workable doon sa una at pangalawang type, yung pinakamalala, yung pangatlo. Okay, kapag sobrang laki ng forces niya, nang nangyayari dito, paglalagay na tayo ng bakal sa loob, structural steel yan. Okay, kung hindi man siya tawag dito, steel na wide flange, ang nangyayari gumagawa ng composite. No, ang composite ay mga tawag dito, mga bakal na mga plates, steel plates na na inimbentuhan mo ng shape. So ganun nangyari. Meron kaming project noon din sa kaninang project na pinakita ko, yung pile na building. Yung mga doon, may mga coupling beam kami doon na steel reinforced, no, SRCCB. Nangyari noon, meron kaming mga sobrang lalaki, parang siya. Hindi ko maalala, basta nalala ko yung kapal eh. Naka 100 mm thick yun. So ganyan kakapal na mga steel plates. Ganyan kakapal. Tapos nagreklamo sila. Sabi, paano kami bubuhatin yan? Problema nyo na yun. Hindi ko na alam yun. And, yun nga. Kasi high rise eh. Problema talaga sa high rise eh. Kasi nga sobrang lalaki ng mga demands. Tapos, compromise ka eh. Di ba? Si architect ayaw ng malalaking size. Ikaw naman, kailangan ng malaking size. E di isa ka babawi sa reinforcement. Di ba? Ayaw nilang magpalaki ng lalim, e di babawi ka sa dimensions, no? So, nangyari yun nga. Meron yung steel plates na kailangan namin ng ganyang kakapal. Tapos yun hindi siya plate na lang, steel plate lang. Yun, parang inimbentong I-beam yun. Kasi wala namang normal na ganun kakapal na I-beam eh. Oo, I-beam siya, ganan. Tapos ganyan kakapal. 100 mm thick na Hindi ko alam kung paano nila diniskartehan yun. So anyway, yan. May nakakatawa kasi yun nga, yung tanong nung no, so nagme-meeting kami, paano namin bubuhatin yan? Kasi wala daw sila makuhang wala sila makuha na crane na kayang buhatin yung ganung kalaking yung beam namin na ganung kalaking dimension. So hindi ko alam kung na-discarte nila. Pero wala eh, yun yung kailangan eh, di ba? So, ito naman sa mga recent project namin no, sa US, meron sa mga shear wall na ganito. Siyempre, iba ang design nito, ibang detalye ito. No? So, shear wall ang tawag nila dyan. Okay, yun nga, sa US kasi, siyempre, depende pa rin sa state, no? Pero doon sa namin, sa Texas, lang sila, puro timber. Okay, ang nangyari, wala silang mga column doon. Yung bahay nila walang column. Puro puro walls. Ganyan. So, ang nangyari, yung wall na, siya na yung shear wall, siya pa yung column. So basically, siya yung nagre-resist ng lahat ng vertical tsaka lateral. No? Yan. Tapos meron din ng mga RC. Ayan, so ito, hindi pa ako nakapag-try nito personally. Meron ding steel. Ito, hindi ko pa rin na-try personally. Kasi usually dito sa Pilipinas, setup natin, iniiwasan yung mga steel kasi mahal yan eh. Okay, so, pero ibig sabihin, pwede. Pero bihira ka makita ng ganyang application. Usually dito sa Pilipinas, kung magtrabaho ka sa structural, no, ang common yan, ang shear wall mo ay reinforced concrete. Okay? And so, sa shear wall, and so nakalagay dito, paano mo daw siya i-design. So, kunyari, binasa mo. Ayan, sample natin detail. And so, meron kang boundary element. Sabi natin, di ba, ito yung part na nag-akas column. Okay? Kasi kabilaan yan. So, yung compression yan, nandito. And so, kabilaan. Okay? Tapos, ano pa? Ito na yung calculation, no? Pero again, hindi na natin to discuss in detail. Una, kasi nga, hindi mo naman to gagawin in detail. Di ba? Hindi mo naman to gagawin na ganito talaga. Okay? Bakit? Kasi yan eh, tingnan mo, paano niya i-design to? May moment, kunyaring moment dito, di ba? Tapos meron siyang i-design dito na na spacing base sa shear. Pero sabi natin, di ba, siya eh, hindi siya ganun eh.
Di ba? I mean, tama naman, pero paisa-isa lang yan eh. Share, tsaka moment. Sabi nga natin, hindi nga ganun, di ba? Tunay na buhay, PMM yan eh. Mahirap yun. Hindi ko nga ginagawa manually yun eh. Okay, so ano yung PMM na lang? Siguro pakita natin. No? PMM. PMM ratio. Ano yung PMM ratio? Kasi paulit-ulit ko sinasabi yung PMM, tapos di mo naman na-imagine yung PMM, no? Wait lang ah. Mali yung lumalabas sa ano, eh, Google eh. Ay, DCR yun. Ang demand to capacity ratio, yung sinasabi na gaano kalaki yung capacity niya na nagamit mo. Kapag halimbawa 0.9, ibig sabihin 90% ng capacity yung nagamit mo. Yun yung demand niya, 90%. And so ang PMM ay ito. Ito yung pinapakita ng PMM guys, no? Okay, itong graph na to, actually 3D yan. Ito yun, ito siya kapag tingin mo sa sa ETABS. Ayan, yung itsura niya. Okay, ito yung capacity niya kung i-imagine mo sa 3D. Okay? Ano yan eh, surface yan. Kapag yung coordinate nung actual moment mo ay papasok doon sa loob ng shell na yan, pasado siya. Kapag lumagpas siya diyan, bagsak siya. Ibig sabihin yung combination ng actual moment mo ay inadequate. So ganito yung itsura niya sa 3D. Ayan, so PMM kasi P, MM, M2, M3, PMM. Okay? So makikita mo hindi siya straightforward, hindi siya linear, no? So ayun, no, makita mo PMM, PMM, tapos ito yung sasabi niya, yung DCR. Okay, sabi niya dito, DCR 0.177. Ano yung sabihin yan? Okay, demand to capacity ratio is 0.177 considering yung actual moment niya, no? Ang nangyayari, ito yung pinakamataas na combination na magbibigay ng yung actual capacity niya over the actual load over actual capacity plus moment over moment capacity plus moment over moment capacity. Ganun ginagawa ang share wall ulit, ang PMM. No? So, sobrang complicated nito i-manual. Especially, sige, sabihin natin marunong ka, matutunan mo paano siya gawin ng isang beses. Sabi sa'yo, bawat beam or bawat column mo kailangan mong gawin sa lahat ng load combination. Okay, gravity 1, 1.4 dead. Okay, pangalawang load combination, 1.2 dead, 1.6 live, di ba? Pangatlo, yung meron pang wind, di ba? Earthquake, tapos high gravity, low gravity, di ba? Eh, yung earthquake mo, hindi lang isa yun. Di ba? May earthquake X, earthquake Y, positive, negative Y pa. Di ba? So, marami yun. May low gravity ka pa. May wind ka pa. Eh, yung wind, ilan yun? 12 yun, di ba? 12 sa X, 12 sa Y. Di ba? Ay, hindi pala 12, 12. Hindi, 12 sa high gravity, 12 sa low gravity. Di ba? May service ka pa. Oh, 'di ba? So sobrang hindi mo promise hindi mo siya gagawin manually. Okay? Kaya wag na lang. Okay? Yun lang yung pinapoint natin. So wala siyang sense. And yun nga, na-discuss na rin naman namin no, na hindi siya kasama sa exam. So ayan, at least napahaba natin ng konti yung meeting natin. Ayan, so at least ito more on more on sharing lang to ng actual.